ganun eh. Ganun yung magiging cycle ng buhay natin eh. Yung ating mga anak din, trabaho sila ng trabaho, pundar sila ng pundar. Pagtanda din nila, may mga anak na sila, iiwanan naman sila sa bahay. Yung mga anak na naman nila, yung magtrabaho ng trabaho. Walang katapusang trabaho, guys. Walang katapusang trabaho dito sa Canada. Kahit saan man dito sa parte ng mundong ito, walang katapusang trabaho. This one, dinaanan ko na to kanina. Galing ako dun eh, sa kabilang side. Dinaanan ko na 59084. Pero yung nasa aming order, hoy, anak ko, sa kabila siya nahulog na, yatay na. Oh, damage yun oh. So nandito ako sa aking pangalawang customer. Ito yung sinasabi ko sa inyong mga tank na load na kinuha ko from Saskatoon QMP. Now, nakakalito itong address na binigay dahil ang nakalagay 5984 Stone Ridge. Ito yung tinutumbok ng map. Ito mismo, ito. Pero yung address dyan is 60003. Pag mga ganitong mga secondary highway sa Manitoba, yung mga house number nila nasa gilid ng driveway nila, 60003. But nakalagay dito, pag i-search mo, ito yun. Ito yung area na to. Ito yung 59804. Pero hindi siya, 60 ang nakalagay. Kaya weird masyado itong area. Yan no. Patayin ko nga. Yan ang address oh. Ito yun. Itong kinatatayuan ko ngayon, ito yung 59804. Pero I don't know. Tinatawagan ko yung customer. Pero walang sumasagot. Natawagan ko na yung lalaki. Nasa Ice Road na siya. So binigay niyang address ay yung sa kanyang wife para i-unload tong tangke. Pero ito 60004. Tapos nung unang in-unloadan ko na customer, kasi 5-in-1 to, isang tank na black doon sa Grand Point. Sabi niya sa akin 1 mile sa west ng Anola, left turn, panglimang driveway, yun ang bahay. So, panglimang driveway, dumiretso ako dun sa unahan kasi sabi niya sa akin, panglimang driveway, doon daw sa unahan. So, hindi rin doon. 60 din ang sign. 60 yung number. So, nag-U-turn ako doon kasi sabi sa akin na matanda, yung 59 daw dito. Pero yung 559, that's 60. Kasi itong mga tangke, mga plastic tank, dadalhin ng Ice Road doon sa First Nation sa Manitoba. So, kung pupuntahan ko yun doon, hindi ko alam kung anong meron doon sa unahan. Kasi sabi sa akin, 1 mile bago ang Anola, ito yun, 1 mile, left turn, south, ito yung papuntang south, panglimang driveway, sa dalawa hanggang doon sa dulo na may flag ng Canada, panglimang driveway. So tinatawagan ko yung number na binigay sa akin, walang sumasagot. So hindi ko alam, tinawagan ko ni aking dispatch, hindi ko alam kung dadalhin ko to sa yard. Kaya minsan yung sa mapa,
Kala mo, fix na, no? Pero minsan, mali-mali din yung GPS. Hindi naman madalas. May napapansin ako minsan sa Minnesota, ganun. Mali-mali ang GPS. Yan, no? Clear ko lang, ha? Yan, no? 59804 Stone Ridge. Ito yung Stone Ridge. So, ito yung tinutumbok ng 59804. Ito mismo, itong kinatatayuan ko. Pero ang address niya ay 6003. And where is it? Hindi naman sumasagot yung binigay na number. So ang gagawin ko na lang siguro ito, dadaling ko to sa yard. Bahala na silang pumick up nitong load nila. Kaninang umaga pa eh. Kaninang umaga pa ako tumatawag. So kung i-search ko dito sa kabilang side, Stone Ridge, wala na eh. Wala mga farm pwede ko siyang subukan dito. Then mag-cross ako dun sa unahan, no? Ay, pangit ang kalsada, man. Wala akong maikutan. Pagpapasukin ko to, wala akong maikutan na area para mag-U-turn. Kasi merong isa dito but broken yung highway. Look. So, mapipilitan akong lumabas hanggang all the way ng Dufresne. Terror 12, wala. Anola. Kasi nag-U-turn ako dito kanina eh. Bumalik, dito pala. Bumalik na ako. Corvette. Yan o, unang tinumbok ko. Naka-drop pin ako dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Zero. Anyway, bahala na. Tawagan ko muna ang aking dispatch. Okay, susubukan ko dito 598 59804. Five nine one. Ako, 591 na to dito. 591, wala. 59 doon ay sa kabila 60. Ito ay 591. Wala na. Layo na. 591. 590 na eh.
travel not advised. Impossible when wet. No winter maintenance. Allah. Sana ako liliko dito. Dito na ako na-trap. Nakalagay yung travel not advised. Sana ako mag-U-turn nito ngayon. Parayon, Bisaya. Ngita tag ano. Maghahanap ako ng maikutan. Layo na oh. Sa map. Pwede akong mag-trust dito. Kaso lang baka mahulog ako. Saan ba ito liliko? Sa town ng Anola. Stonebridge. Layo ko na eh. Mission Road na to. It's a bumpy road, hey. Pag pupunta kayo ng winter road ng Paul Holing, ang tawag na doon ay bush driver. Ganito, puro bush, ang tawag dyan bush. Tawag dyan bush. Ganito yung highway, compact ice, ahon, lusong. So, yung lake na dadaanan ay napaka-minimal, kokonti yung madadaanan, mga frozen lake, mga frozen creek. Pero ang makikita nyo halos ganito, bush. Ang tawag niyan ay bush driver. Maliit lang yung tangke, ano lang yan, di 20 lang na tangke yung hatak ng Paul Holing. Left turn na ako dito, ayun na, highway na. Bush driver ang tawag doon. So, check ko lang yung aking dispatch kung anong sasabihin. Hang tight. Tigil mo na ako dito. Wala na to, out of route na ako sa aking delivery. Welcome back. So now, di ba sabi ko nga sa inyo 59804, pati yung aking dispatch naguguluhan, pati yung aming nasa order is 59804. Ngayon
Merong isang address dito na similar siya, 59084. This one, dinaanan ko na to kanina. Galing ako dun eh, sa kabilang side. Dinaanan ko na 59084. Pero yung nasa aming order ay 59804. Ang driver kasi dito, ang may-ari ay nandoon na nga sa ice road. So ngayon meron siyang mga truck dito. So malamang ito yon. Ngayon nilagay ko ng GoPro ko sa ulo, just make it sure. Sana, oh, ito nga, hindi ako mabaril dito. Kasi parang ito nga, may mga tangke pala dito na nakalagay, oh. I'll make it sure. Kakatok ako dito na tama tong paglalagyan ko. May mga truck siya dun, oh. Ito, may mga tank dito. Sana tama ito. Yan, may mga truck siya dun, oh. 1, 2, 3. So kakatok muna ako dito dahil walang sumasagot eh. Parang walang tao eh. Pero may mga tangke siya doon, no? Mga plastic. Umalis yata ang tao dito. Hello? Hi! I've been calling for this number because I have load coming from Saskatoon. The same, that one. Who will unload me? Hey? Okay. Can I get in my truck here? Okay? Okay. Okay. So ihulog ko na lang yung trailer. Ay, ihulog trailer. Ihulog ko na yung load. Pasok yung truck. Then unhook ko na, ihulog ko na, bahala na sila dyan. So didiskartehan ko na lang to. Paghulog nito, tanggalin ko yung strap, then tulak ko na siya kasi walang mag-unload eh. Sana hindi ako mabalaho dito.
Sana hindi ako mabalaho. Slushy pa naman. Sihulog ko siya dito. Hala na kayo dyan. Kung asa na siya mahulog, bahala siya. Sinabihan ko sila, any damage ng tank, hindi ko na responsible yan. Hindi ko na responsible yung damage niya. Bahala kayo. Okay. Try ko siyang i-push. Bigat nito, men. Okay, that works. Yata yung hinuning awa. Ito ang speakers di ay animas. Hoy, hoy, anak ko. Sa kabila siya nahulog na, yatay na. Na. Bang. Oh, ayaw balik. Ayaw balik. Ah. Pabor mo siya sa pikas ba eh. Dadalhin yan sa First Nation area. Sa isang side. Uy! Stuck naman nung kada nga. Huwag nga kayo balik na rin. Dala ka. Naog nito. Wala. Oh, damage yun oh. Damage. Hindi, yung cup lang niya. Okay na. Cup na na. One more. Bahala mo doon. Ah, dari na lang oh.
Pikas, pikas. Ya, da. No, da. Oh. Hala ka. Kinabuhi. Okay. Dito ko sa pikas mag rolyo anak eh. Makuanan siya mga snow. Okay. Sure na ako. Okay. Okay, tapos na ako dito. Iwanan ko lang tong bill of lading sa kanila ng Q-Line. Kasi yung matanda lang yung naiwan. Kita nyo yung matanda kanina guys? Mamaya pag-usapan natin. Iwanan ko na lang dito. Kasi yung anak siguro niya or asawa niya nasa biyahe eh. Yeah. There you go. Blading. Okay. Nandun si ano, sino yun? Sa transformer Volvotron. Okay. So I'm all done here. Hey ate. Hello? Hi. Where are you? Nandito pa ako sa Anola. Okay. Hindi kasi nag-update yung left system mo. Oh, dito pa ako sa Anola. Uwi muna ako sa bahay. Sundin mo ako mamaya. Tapos jump off tomorrow. Yeah. Okay? Just call me. Yeah, okay. I love you. Okay, love you. Okay. So yung nakita niyo yung matanda kanina, di ba? Siya lang mag-isa doon sa bahay. Yan ang mangyayari pag tayo tumanda na dito. Tapos yung ating mga anak busy na sila sa kanilang mga trabaho. Walang mag-aaruga sa atin. Kaya kadalasan sa kanila dinadala sa care homes, sa home for the aged. Halos mga puti dito dahil nga Canada, busy ang mga tao dito sa trabaho dahil maraming bills, maraming binabayaran. Okay? Kailangan mag-work. Kaya yung mga parents nila na tumanda na, hindi na makapagtrabaho dahil retired na, nasa bahay. Kung ayaw nila magpadala sa care homes, sa bahay nag-i-stay, nag-iisa. Yun ang kawawa. Tapos ganitong area, liblib. In any case na anong mangyari dyan, merong, hindi natin alam, di ba? May mangyari dyan, may mga wolf, kasi ang daming, ano to eh, bush to eh. May mga wolf, or may mga loko-loko na papasok sa bahay. Ano magagawa ng, ng camera?
Wala yung actual na rescue agad kasi malayo eh. So karamihan naiiwan sa bahay yung mga parents. Ganon din ang mangyayari sa amin. Pagtanda namin dito sa Canada, kung hindi kami uuwi, ganon din yung mangyayari. Iiwanan kami ng aming mga anak sa bahay, manunood ng Pinoy Tracker na... Oy, shoutout sa mga senior citizen, hindi ko inaano ha. But yun ang realidad, di ba? Manunood ng Pinoy Tracker ng aking mga palabas. Yung ako mismo, may mga trabaho ng aking mga anak. Kami na lang na aking asawa sa bahay. Panunuorin ko yung aking mga videos, yung aking mga pinagagawa nung kalakasan ko pa, di ba? May paglilibangan ako. Kahit man lang makaabot ako ng 1,000 videos sa YouTube, marami-rami na yon. Every day, so 1,000 days. Almost. So, isang video, isang araw. Huwag mo siyang uubusin. Isang video, isang araw. So, 365, 2 years mo siyang panunuorin. Di ba? 365 days ang isang taon eh. So, isang araw, isang video lang yung panunuorin mo. So, but anyway, lumalayo ako sa topic ko. But yun nga, dahil nga ang mga tao, ulitin ko lang uli. Ang mga tao, laging trabaho. Kaya, yung parents, kagaya sa Pilipinas, di ba? Trabaho mga anak. Tapos maiiwan yung mga parents. Ganun eh. Ganun yung magiging cycle ng buhay natin eh. Yung ating mga anak din, trabaho sila ng trabaho, pundar sila ng pundar. Pagtanda din nila, may mga anak na sila, iiwanan naman sila sa bahay. Yung mga anak na naman nila, yung magtrabaho ng trabaho. Walang katapusang trabaho, guys. Walang katapusang trabaho dito sa Canada. Kahit saan man, dito sa parte ng mundong ito, walang katapusang trabaho. Kailangan natin magtrabaho para mabuhay. Kasi itong mga bugok na scientist na to, hindi sila nag-create, hindi sila nag-experiment, o hindi sila naggawa ng pera na itatanim na lang sana, no? Nagagawan nga itong mga GoPro, mga cellphone na nakikita mo na video call. Pero bakit hindi nila magawa yung pera, itatanim na lang sana para pag tumubo, pipitasin mo na lang, may pera ka na, hindi mo na kailangan magtrabaho. Pero walang ganun eh. Walang ganung situation. So, kailangan natin magtrabaho na magtrabaho. Kung ayaw nyo magtrabaho, para kang milyonaryo. Hindi magtatrabaho. So anyway, tapos na ako. Uwi muna ako sa bahay dahil nandito lang ako malapit sa Winnipeg. Today is Tuesday ng hapon. Clear. Tuesday ng hapon dito sa Anola, malapit lang sa perimeter ng Winnipeg. So, napakalapit ko lang sa bahay. Uwi muna ako, matulog muna ako doon for that last time na makakasama ko yung aking mga anak bago ako mag-proceed. Tomorrow is Wednesday, bukas talaga 9, 8, 7 years, 8 Huwebes, Bernes. Yeah, pero darating na ako sa Edmonton by the next few days. Meron din kasing bagyo ngayon. Kaya sa Saskatchewan, pumasok na yung storm. Kaya kung kukuha ako ng load, babalik ako, sasalubungin ko lang yung snow. So mas mabuti pang umuwi muna ako, papahatid na lang ako sa aking anak bukas ng umaga, papuntang Winkler. Okay? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pakikinig sa aking mga nilalabas ng aking mga labi, ng aking bibig. Pasensya na, minsan nagmumura ako dahil alam nyo na, Bisaya, may pisting, ano ba? So, uwi mo lang sa bahay and I'll see you guys next time. I'll see you guys on my next route. Pag amping mo perme, keep warm and keep on trucking.